Tatlo itong ipinararamdam at ibinabalita nila at nakikita nating galaw ng mga Duterte supporters or mas kilalang Duterte camp. Una, ang paghahanda ng rally sa panawagan ni Chavez Singson, one-time big rally na hindi maorganisa at hindi ma-schedule kung kailan, siguro dahil walang suporta mula sa religious organization na ipinanawagan ni Chavez na dapat daw ang kabataan at religious organization ay mag-organisa ng rally para palitan si Pangulong Marcos. Yan ang isang galaw. Pangalawa, ito pong pinaplano lang mag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos sa di umano at kanilang paniniwala ay merong korupsyon ang gobyernong ito. Okay? Yan yung pangalawa. Ang pangatlo, ito naman, signature campaign para daw iparating sa Korte Suprema na makalaya si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kung nakita nyo, tatlo ha. Yang tatlong yan, madaling sabihin, lahat mahirap gawin. Madaling sabihin, mahirap patunayan. Ito, pag-usapan muna natin yung issue sa pagpapalit ng administrasyon. Malabo yung mangyari. Kasi ang promotor at nananawagan ng palitan ng Pangulo ay wala ding kredibilidad. Sunog na sunog din ang pagkatao si Chavez Singson. Dahil alam naman natin, okay, sa aking opinion, business, politics ang nasa likod nito. May sama ng loob si Chavez kasi baka apektado ang kanyang negosyo sa kasalukuyang gobyerno. At yung kanyang pag-ambisyon na magkaroon ng posisyon sa gobyerno ang kanyang kamag-anak ay hindi na ipagkaloob. So, personal ang issue. Isang issue pa dyan, natandaan nyo yung Metro Walk dyan sa Ortigas Center, napakalawak. Si Chavez Singson na nag-ooperate dyan matagal na panahon. Matagal na panahon siya ho may hawak niyan. Di sugalang pa nga dyan eh. Pero ngayon, inalis na yan. During Marcos administration, inalis na yung sugalan dyan, dinidevelop na yung Metro Walk na isa sa mga merong business si Chavez Singson. Yan lang yung mga issue. Okay? Kaya malabo na maniwala ang religious organization, ang kabataan sa pinaglalaban ni Chavez Singson. Kaya until now, hindi sila makapag-schedule kung kailan ang one-time big rally. Malabo pa yan sa ihi ng mga hayop na alaga ni Chavez Singson sa Batak, Ilocos. Okay? Yan ay aking sariling opinion. Pangalawa, impeachment. Ito ay binubuo at plano ng mga maka-Duterte kasi para nila harangan, unahan o sirain ang kredibilidad ng impeachment na ipapile ng civil society. Pangalawang impeachment next month by February laban kay Sara Duterte sa unfinished business, betrayal of public trust sa Office of the Vice President at noon Department of Education. So, siyempre, pagka itutuloy ng civil society yung pangalawang impeachment dahil yung una dinasura ng Supreme Court. So, magpapile itong mga maka-Duterte laban kay Pangulong Marcos para guluhin. Siyempre, mahirapan ang Kongreso. Sino ba ang uunahin dyan? Pupolitikahin talaga nila. Pag umusod, at siguradong uusod, ang impeachment laban kay Sara Duterte, at pag hindi naman gumalaw at pinatay ng Kongreso ang impeachment laban sa kay Pangulong Marcos, ang sasabihin ng mga maka-Duterte, namimili ang Kongreso. Pinulitika ng Kongreso. Kahit naman ho talagang walang basihan para i-impeach si Pangulong Marcos doon sa kailang sa pantaha na involved sa graft and corruption. General statement yun eh.
Hindi katulad ng Vice President, may mga resibo, may mga testigo na mayroong korupsyon sa DepEd at saka Office of the Vice President sa Confidential at Intelligence Fund. Yun po yun. Sisirain yung kredibilidad ng impeachment ng pangalawang Pangulo kahit kumpleto ang dokumento at complainant. Kaysa sa dun sa complainant, kay laban kay Pangulong Marcos na impeachment na general statement, puro banta, puro paratang lang, walang dokumento. Yan ay aking sariling opinion. Kaya ho, sisirain nila yung focus ng marginalized sector, civil society, para sa pangalawang impeachment ni Sara Duterte. In other words, sa madaling salita, guguluhin lang ng pro-Duterte kaya magpapile ng impeachment laban sa Pangulo yung matinding impeachment sa pangalawang impeachment ni Sara Duterte. Yun ang nakikita ko sa aking opinion. Okay? Ito namang signature campaign. 2 million signature ng mga taga-suporta nila. Although karapatan nila yan. Pero ang purpose daw po nila isumite sa Korte Suprema para magpalabas ang Supreme Court at makalaya ng desisyon para makalaya. Hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan. Until now, hindi matanggap ng mga maka-Duterte. Issue lang ito, walang personal. Walang jurisdiction. Ang Philippine law, Philippine Authority, Philippine Court kay Duterte. Digong Duterte. Kasi si Duterte under control ng ICC. Siya ay nakakulong sa ICC dahil kasi may warrant of arrest. Dahil mayroong reklamo ang libu-libong Pilipino. Ang huling report, 1,300 evidence ang naipresenta ng mga prosecutor before ICC. Excuse me po. So, anong restriction ng Philippine law at ng Philippine Court? Diyan sa isyong yan, wala sa aking personal na pananaw. Anong magagawa ng Supreme Court of the Philippines? Kaya nilang utusan ang ICC na ilabas si Duterte? Anong basis no? Kahit pa sabihin ng Korte Suprema, ito ulitin ko kahit pa sabihin ng Korte Suprema na iligal ang pagkaka-aresto ng ipatupad ng Philippine government ang warrant of arrest galing sa ICC, hindi pa rin maniniwala at makikialam ang ICC. So para saan yung 2 million signature? Ang isa pang nakikita kong problema dyan hirap nga nilang maiproduce wala pa nga 2 million sila Hanggang ngayon wala pa nga Balita ko nga nilalangaw-langaw pa yung kampi na yan. Kasi sinong pipirma dyan? Ang pipirma dyan yung walang alam. Walang kakayanan. Basta makapirma lang. Pero kung ikaw ay matinong Pilipino, professional na Pilipino, nakakaintindi ka ng rule of law, local, national at international law, alam mong basura yan. Bakit ka pipirma dyan? Yan ang aking sariling opinion. Okay? At interpretation. Please like and share.